Sige. Ang tinalakayan nito ay mahalaga, no? Sapagkat ito ay karapatan ng bawat Pilipino. Ito yung Bill of Rights, o Bill ng karapatan ng bawat tao. Sakop na rito, Nars, yung saklaw na rito, yung tinatawag na karapatang pantao. Karapatang pantao. Yung ating mga junior reporter, bigyan mo na natin ng daan, mag-uulat yung ating junior reporter. Mag-uulat ako. Kasamang car, okay. Ano ba? Kasamang Mau. Okay, sige. Umpisahan niyo na, bahagya. Pagbabalita mula sa Bulgar. Midnight appointees ni GMA, sinabik ni Pinoy, tinatigan ng Court of Appeal, CA, ang constitutionality ng Executive Order No. 2 ni Pangulo Benigno Noynoy Aquino III na nagpapawalang bisa sa midnight appointments ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo batay sa desisyon ng 8th Division Justice Noel Tiam, saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo ang ipinapalabas na kautusang kaugnay nito. Ibinasura ng CA ang pagpetisyong inahin ni Solicitor Cheloy Garafil, Philippine National Railways General Manager Manuel Andal, Quezon City Prosecutor Dindo Venturanza, ngayong Pilipino Head Attorney Charito Planas at Subic Bay Metropolitan Authority Board Member Eddie Tamundong. At tanging appointment in National Commission on Muslim Filipinos, NCMF Secretary Bay Omera Janalan Lukman, ang kinikilala dahil hindi pa ito sakop ng panahon na nagbabawal sa naturang appointment. Samantala sa usapin ng kanilang posibleng reappointment, tinutukoy na CA na ipinapupuya na ang pagpasya ng tanggapan ng Pangulo na tanging may diskresyon sa nasabing isyo. Okay, ayan ang ulat ni Junior Reporter 1, si Junior Reporter 2. Okay. It's okay, go ahead. Rojas sa DILG na. Mabilis na napunan ang binakanteng pwesto ni DILG Secretary Jesse Robredo matapos hirangin ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III si DOTC Secretary Mar Rojas bilang bagong kalihim nito. Standby lang may caller tayo sa line 2. Sige, tuloy mo lang ang pag-report. Itinalaga naman si Cavite Representative Joseph Emilio Abaya bilang bagong DOTC Secretary kapalit ni Rojas. Ayon sa Pangulo, kumpiyansa siyang hindi siya bibiguin ni Rojas sa ibinibigay na bagong pwesto. Anya, makatwiran lamang na pinuno na ng pinakamatagal na partido politikal ang makipag-usap sa mga lokal na opisyal sa bansa. Kumpiyansa naman si Pangulong Aquino na mapapangisawang mabuti na Abaya ang pagpapatakbo sa DOTC dahil sa kanyang kapasidad bilang pinuno ng House Committee on Appropriations. Okay, yan po yung pahatyaw na balita. Okay, meron pa. Setyembre pa lang nangangamoy Pasko na. Naaamoy na ang simoy ng Kapaskuhan, pero kapansin-pansin ang dami ng kaso ng pagnanakaw. Dapat ay seryosohin ng mga otoridad ang pagtulong sa mga nagdaraho. Yung mga mayaman ay walang problema kasi ay marami na rin sa kanila ay naghahanda na ng mga panregalo. Ang mga naghihikaos naman ay nagsisimula ng malungkot. Yung walang may isip na paraan ay kakapit sa patalim ng ibig sabihin ay magnanakaw, mga hold up at papatay. Ang mga masuswerteng makakakuha ng trabaho bago magpasko ay may magandang pagdiriwang. Pero ang mga hindi kwalipikado at walang magtitiwalang kumpanya ay magmumukmok hanggang sa magpatiwakal o mabaliw sa tindi ng depresyon. Ang Pasko ay hindi laging masaya. Mas maraming nalulungkot sa panahong ito. Sa panahon nito, nabibisto kung gaano kalaki ang pagitan at agwat ng super yaman at sagad to the bone sa pagdaraho. Tinatangka ng mayaman na kunwaring pasayin ang mga nagdaraho, pero ang resulta, nagiging timawa ang mga ito sa paghilera para makatanggap ng isang supot na may 1 kilong bigas at 3 piraso ng delatang sardinas. Okay, yan ang report ng ating junior reporter. Lumalawan sa Pasko, simoy ng kahirapan. Okay, pagbigyan natin, line 2. May caller tayo sa line 2. Pwede patilakan. Irene. Hello? Hello. Magandang hapon sa'yo. Ma'am. Opo. Ano pong paglilingkod na namin sa inyo?
Okay, okay, sige. Go ahead po. Oh. Aha. Okay, ma'am, sige po, yung masasagot ko yung sa kasama ko. DSWD ay nasa proseso na po yon at ang DSWD nga po ay naghihintay po sa inyong lingkod upang matalakay comprehensively etong ating bahay at kabuhayan kung paano tayo tutulungan at ay nasa jurisdiction at tungkulin ang ating DSWD na tugunan to batay doon sa kanilang programa, yung 4Ps, no? At hinihintay lang po natin yung ating mga kasama na makabuot at maglulunsad po tayo ng isang seryosong pulong na may kaugnayan dito sa bahay at kabuhayan. Yan po ay baka sa susunod na linggo, ma'am, ay mabibigyan na ng linaw yan tungkol sa mga partikular na ating hinaing sa ating pamahalaan sa katauhan ni Secretary Dinky Soliman at ng kanyang spokesperson na kamakailan lang ay nagbaya pon pasporito yung kanyang direktor ng DSWD. Babalitaan po namin kayo, makinig lang po kayo tuwing Sabado. Okay, ganun ba po, ma'am? Sige po, kung mag-alala, ang biyaya dyan ay hinahabol natin. Ber na nga ngayon, September 1 na. 1 na, kailangan Okay, pag dating siguro ng 2, meron ng 3, no? Sige, hintayin lang po natin yan. At, okay, maraming salamat po sa inyo. Okay. Subaybayan lang niyo ang aming programa po, ma'am, no? Okay, sige. mabuhay po kayo. Salamat sa inyong tawag. Okay, yan po yung isang concern sa ating tungkol sa mga biyayang inihintay, no? May kahinaan pa yung ating mga paggawa, no? Medyo mabagal. Dapat isang linggo pa to eh. Tama yun. Pero dahil ito'y kinokongkreto, no? Isang scientificong konkreto na dapat may patayan, no? Kailangan pa yun natin, pagpunta natin doon, sabi ko kay Mr. YouTube man, na kailangan natin yung actual na footage doon, ano yung nilalarawan natin, no? Halimbawa, yung mga squatter, Si Dan Sulwita po. Okay, nasa line 1. Papasok. Okay, si Dan Sulweta. Saan ba siya? Nasa phone? Line 1? Okay. Pasok, kasamang Dan. Kasamang Dan. Sige, pasok. Kasamang Dan, magandang hapon. Sige. Umulan pa rin, umulan. Saan lugar ka ba? Sa Baguio? Sa Batangas? Nandito na tayo sa malapit Kalakang, Maynila na. sa programa, no? Sige. Kasama. Trabaho pa rin, yung kanina, no? Talagang gusto talagang maging milyonaryo, multimillionaire. Talaga kasama Dan, Tawag lang talaga ng ng pangangailangan. Tama. Okay, naintindihan natin. Normally tayo ay half day pagkasasagot, pero Overtime. kailangan natin mag-extend ng oras. Kasama. Naintindihan namin yung kasama Naintindihan Dan. namin yun. At pwede ka naman mag-participate dyan. Pwede naman tayong magdebate, magkaroon ng sharing sa ere. Kung saan ka man naroon. Kaya nga, napakaganda ng mga talakayan mo kanina na talagang alam ko na nakakatulong sa ating mga kababayan, no? Lalo na hindi man lang nakakaalam sa mga karapatan ating konstitusyon. Yan yung ating kasama, yan nga yung ating sandata, no? Na malaman natin una na yung ating mga karapatan dito sa lipunang to. Pwede lang pagpatuloy, mga ganyan, no? Dahil lalo na yung marami tayong kababayan na hindi naman nakapag-aral, no? Hindi man lang natatalakay yung mga ganyan. Kaya nga sinabi natin kasamang Dan na yan ay ginawa ang batas para sa tao, hindi para sa lawyer o para sa hukom. Kaya nga ako yun, magpasalamat kahit paano bago sa programa, no? Maganda yung tinatalaki dyan, natutuwa sila sa utang. Yung Section 20. Kasama Dan. Section 20. Hindi pala pwedeng walang nakukulong sa utang. Parte na pwedeng umutang. Wag lang may cheque. Parang di madali, Tama. Kasi another violation yun. Kasi sa cheque, no explanation at all eh. Walang reason dun eh, no?
Maliban lang ako, hindi mo check ah. Oo. Ay, kasama na lang. Nagahirap pag check may pwede pa yan. Di bali kung kasi Makapagtala kaya kung may tatalakayin tayo. Eto nga yung ating medyo hindi pa natin na ano tong kakapusan, kung i-enlighten talaga to, ihimay natin to, yung itong Bill of Rights ay mahaba to no. Siguro sa mga susunod na pagkakataon yun nandito ka no. Ano natin to maigi no. Brainstorming natin no, yung himay natin maigi batay doon sa ating mga tagapakinig, naiisa lagi yung katanungan, no? Kailan yun lang ay. Meron tayong pagkukulang doon, yung mga kasama natin, yung mga reporter natin, dahil binabagyo rin ng mga problema, kahit na wala na nga yung bagyo, tuloy pa rin yung bagyo ng kahirapan, no? May mga sakit, no? Tulad ko rin, no? May sakit din yung anak ko, no? Oo, yung matapos yung anak, nagka-dengue, yung apo naman. oo. Kaya kung isipin mo si Babet, parang 50, 60 anyos na pero 40 anyos, 40 plus lang yan May apo na pala to si Babet. Yung hindi, yung anak. Katapos yung anak, paglabas, yung apo naman. Talagang yan ang problema natin. Libo-libo na talaga ang bukod doon sa Kasamandan, tama. kailangan talaga magawa na kasi parang na ito, epidemya na, ha? Oo nga. Kaya Tuloy mo lang yung pwede lang makapag-diskusyon. sige. Okay, nandiyan ka lang kung sakasakali, meron ka namang meron ka namang telepono, no? Mobile, no? Nakapag lang sa isang gilid, ha? Okay. Sige. Sige. Kasamang dal, Sige, maraming kasamang salamat. dal. Nandiyan ka lang naman, ha? Sige. Pwede ka naman phone pass. Kahit May wala meron ka. tayong caller sa line 2, Parang, Francisco from Caloocan. Francisco. Okay, thank you, kasama Okay. Andan. Mabuhay ka, kasama. salamat. Line 2. Magandang hapon po. Sino po sila? Hello? Sino po sila, sir? Opo. Sino po? Po. Opo. Yung ito po, sagutin po kayo ni... Ano ang tanong? Anong tanong? Pakiulit po tanong. Pabahay, kabuhayan po. Oo. Ito, Sagutin mo, Nards. ganito po yon, yung pabahay po natin, yan po nakaproceed na ho yan. Di ba po yung... Yung anong ahensya raw? Anong ahensya? Di ba ito yung kay Binay, no? Aha. DSWD. Tama ka. Ito siya kasamang prepayment po. Tama po yun. Ang talagang mga ngasiwa dito, ayon sa Ligang Batas, ito ay dapat ay unang-una sa Office of the President to, no? Sa Malacanang, kay Pinoy. At meron naman siyang itinalaga dahil sa burokrasya tayo, sa demokrasya natin, meron tinalaga sa pabahay si Vice President si Jomar Binay. Nandoon nakapalob yung housing project. At hindi nga natin hindi natin tuluyang sinasang-ayunan sapagkat nakita naman natin yung mga pabahay, 20 square meter, 30 square meter, 50 square meter, katapos kumbaga sa parang hindi tumutugma do sa lahat ng pangangailangan ng mga tao. Hindi naman lahat puro bagong mag-asawa lang, no? Yung iba may mga anak, paano magkakasya rito, no? At bukod pa rin binabayaran to ng 25 at 30 taon, no? Kaya ang ginagamit ating batas dito, yung kay Joey Lina, yung Lina Law, yung 7292 na kung saan sa Lina Law ay nagsasabing bigyan talaga ng karapatang magkabahay na libre, no? Hindi ako masyadong sigurado pero hindi ganoon kagaransya na ito'y talagang libre.